Di na niya tinapos ang panonood. Naguguluhan siya. Ano bang nangyayari? Bakit di dumating si Colton? Bakit tinuli ang kapatid niya? May utang rin ba to katulad ng magulang niya? Mindaling-dili ang kasal tapos ganito pala ang mangyayari. Karma na yan sa malandi mong kapatid. Hindi mapigilang bigkas ni Yuri na halatang natutuwa sa narinig na balita. Sinabi mo pa, parang gusto ko tuloy magpa-party. Tumayo pa si Lucy at gumiling sa tawa kaya natawasan ni Yuri at Nika. Tumingin siya kay Nika nang humawak to sa balikat niya. Hindi tuloy ang kasal. Ikaw naman kasi talaga ang mahal ni Colton. Tumingin siya rito na may pagtataka. Paano nito nasabi ang bagay na iyon? Ngumiti si Nika. Ang totoo niyan, Denise, si Colton ang dahilan kaya namin nalaman na narito ka sa istang ito. Nakiusap siya sa amin na puntahan ka namin dahil kailangan maraw kami. Umawang ang labi niya sa narinig. Nagsimulang manubig ang mga mata niya. Hindi niya na napigilan na mapaiyak sa narinig. Aaminin niya nakaramdam siya ng tuwa. Na ngayon dahil hindi natuloy ang kasal ng mga ito. Kahit puno ng tanong ang isipan niya, kung di, bakit di sumulpot si Colton sa kasal ng mga ito? At ano ang tuloy na dahilan kung bakit hinuli ang kapatid niya? Tulad ng sinabi ni Lucy, halos mag-party ang tatlo sa maliit na bahay niya. Susulitin nila magkasama silang apat dahil bukas, aalis na rin ang mga ito. Nakaalis na ang mga kaibigan niya. Kanina pa di maalis sa isip niya ang posibleng dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal. Tumayo siya para puntahan si Rob para dalhan ito ng niluto ni Nika na kare-kare. Bago kasi umalis si Nika, nagluto muna to kaya gusto niyang dalhan si Rob. Katulad ng nakaraan, hindi na naman nakalak ang pinto. Di lang pala chismoso si Rob eh. Makakalimutin din pala to. Palagi na lang nitong iniiwang bukas ang pinto. May palagay siya na tulog pa ito kaya naman nagpunta siya ng kusina para ilagay sa ibabaw ng mesa ang dala niya. Pero hindi pa nila nailalapag ang dala sa mesa nang marinig ang boses nito. Don't worry, Colton. Nakakalat ng mga tuwan sa paligid kaya wala silang pagkakatong makuha siya. Denise? Mahinang usal ni Rob sa pangalan niya nang makita siya. Di makapaniwala nakatingin siya ngayon sa lalaking nasa harapan. Magkakilala ito at si Colton? Magkakilala pala kayo? Pero nagpanggap kang walang alam tungkol sa akin. Hindi siya makapaniwala na ang lalaki na tinuturing niyang kaibigan ay pinaikot siya. Denise, it's not what you think. Shut up, Rob. Alam mong pinakayoko sa lahat. Ayoko sa lahat yung mga taong tulad mo na sinungaling. Galit na singhal niya. Pinagkakatiwalaan niya ito tinuring na kaibigan. Hindi ko maintindihan, Rob. Bakit kailangan mo magpanggap na walang alam tungkol sa akin? Ano bang plano niyo ni Colton? Paikutin ako? Tapos ano? Kukunin niya ba ang anak ko sa akin? Nagsimulang manubig ang mata niya dahil sa naisip. Inutusan ka ba niya na kaibiganin ako para mabantayan mo ang bawat galaw ko? Para makuha ang anak ko, ha? Hindi na siya makapag-isip ng tuwid dahil sumalakay ng takot sa sistema niya. Sigurado siya na sinabi ni Rob kay Colton ang tungkol sa bata na nasa sinapupunan niyo. Ano pa ba ang posibleng dahilan, hindi ba? Lumapit si Rob sa kanya pero mabilis siyang umatras. Mali ang lahat ng iniisip mo, Denise. Pinahid niya ang luha. Mali siya. Dapat hindi siya nagtiwala agad sa isang tao. Huwag ka na magpapaliwanag pa, Rob. Tinalikuran niya ito at nagmamadaling tumakbo. Ang galing umarte ni Rob na walang alam tungkol sa kanya. Napaniwala siya nito. Denise? Hindi siya lumingon at nagmamadaling umuwi sa bahay niya. Hindi niya alam kung anong balak ni Colton, pero isa lang sigurado siya. Hindi niya ibibigay ang anak niya na kahit kanino. Kapitbahay niya ang kapalit. She overheard our conversation earlier. Colton, and now she's mad. Yun ang message kay Colton ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Red na ngayon pinagkakatiwalaan niya rin pala sa mag-ina niya. Si Rob, ito ang inuusahan niyang bantayan ng mag-ina niya. Isinukbit niya ang baril sa bewang at ganun din ang mga tauhan niya. Nakatakas si Cal sa mga pulis at alam niya kung sino sunod na target nito. Si Denise. Hindi siya papayag na mapahamak ulit si Denise sa kamay nito kaya naman kailangan niyang kumilos. Nakakulong na ang mga magulang nito at sisiguraduhin niya susunod ito. Hindi niya hayaan na pag-alagala ang banta sa pamilya niya. Humigpit ang hawak niya sa braso na may lamang alak na hawak niya. Hawak ni Kyle ang anak niya kaya hindi siya pa pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan makasiguro siyang hindi ito masasaktan. Hindi niya alam kung saan lupalap ito tinago ni Kyle kaya naman hindi niya mapigilan na makaramdam ng kakaibang takot. Natatakot siya na baka masaktan to at may mangyaring masama rito. Mahal na mahal niya ang anak nila. Marahas na ibinato niya ang basong hawak. Panahon na para magbayad kayo. Sambit niya bago sumenya sa mga tauhan. Napaikot na naman siya. Hindi niya binuksan ang pinto na makarinig ng malakas na katok. Alam niya na si Rob iyon. Bakit nagawa ni Colton na pabantayan ang mga kilos niya? Hindi niya talaga maintindihan.
Pakiramdam niya sa sabog ang ulo niya sa kakaisip kung ano ba ang dahilan nito. Dahil nga ba talaga yun sa pagbubuntis niya? Kaya ba palaging nakalalay sa kanya si Rob dahil iyon ang utos ni Colton? Gusto ba talaga ni Colton na kunin ang anak nila o nag-aalala lamang ito sa kanya? Niyakap niyang tuhod at umiyak. Nag-aalala? Pinapaasa na naman niya ang sarili niya. Bakit naman ito mag-aalala sa kanya? Baka sa pinagbubuntis niya, oo. Pero parang magulo. Kung si Rob nga ang nagsabi kay Colton na buntis siya, ibig sabihin di tungkol sa pagbubuntis niya ang dahilan, kaya't naririto si Rob. Posible kayang una pa lang alam na ni Colton na buntis siya, at kaya inutusan nito si Rob ay para bantayan siya at siguraduhing maayos sila ng anak nila. Mas lalo lamang siyang naguluhan. Ano man ang dahilan ni Colton, kailangan niyang malaman. Malakas ang kutob niyang marami siyang malalaman dito, at isa na doon ay ang dahilan ng pagkakahuli ng kapatid niya. Kinapa niyang dibdib na bigla niya makaramdam ng kakaibang kaba. Hindi niya alam kung bakit pero may pakiramdam siya na mayroong hindi magandang mangyayari. Malakas siyang napasigaw sa gulat na makarinig na magkakasunod na putok ng baril. Nagmamadali siyang tumakbo papasok ng kwarto habang nakahawak sa kanyang tiyan. Nagsimulang manginig ang katawan niya dahil sa takot, hindi lang para sa sarili niya kundi para sa anak niya. Magkakasunod pang putok ng baril ang kanyang narinig, kaya naman nagtakip siya ng tenga. Di nagtagal nakarinig siya ng malakas na katok sa mismong pinto ng kwarto niya, kaya't nadoble ang takot na nararamdaman niya ngayon. Hindi niya magawa magsalita dahil sa takot na marinig siya ng mga taong kumakatok sa pinto. Kulang na nga lang pigilan niya ang kanyang paghinga. Malakas siyang napatili nang marinig ang pagsipa ng kusina sa pinto na halatang balak pang wasakin ito. Dinampot niya ang lampshade para magamit niyang panghampas sa kung sino man ang papasok. Denise! Si Rob. Huwag kang lalapit, Rob. Aniya habang hawak ng madiin ang lampshade. Hindi siya dapat magtiwala dito. Naalala niya ang baril na nakita niya rito, kaya't napuno ng hinala ang dibdib niya. Paano ko ito palang may pakana ng gulo sa labas? Pero bakit? Ano ba ang motibo nito? Denise, kailangan natin makaalis dito. Hindi ako sasama sa iyo, Rob. Umalis ka na. Puro ng pagdududa ang isip niya. Natatakot siya para sa anak niya. Shit! Malakas na mura ni Rob na may magpapaputok banda sa kinatatayuan nito. Wala na tayong oras, Denise. Ipapaliwanag ko sa lahat mamaya sa daan. Ah! Malakas ang hiyaw ni Rob. Nanlaki ang mata niya na makitang tamaan si Rob ng bala sa balikat. Naibagsak niyang hawak na lampshade at nanginginig na napaatras. Di niya alam ang gagawin dahil tila na manhid ang buong katawan niya sa sobrang takot. Hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang mga nangyayari. Natauhan siya nang hawakan siya ni Rob sa braso at hilain. Bakas ang sakit sa mukha nito pero hindi nito ininda ang sakit. Habang hawak siya ni Rob sa braso, may tinawagan ito. May tama ako. Nasaan na ba kayo? Narito na sila at hindi ko alam kung kaya ko pa siyang protektahan. Shit! Dalian mo, Colton! Nakangawi si Rob habang nakikipag-usap. Si Colton ang kausap nito. Siya ba ang tinutukoy na pinoprotektahan nito? Humarap sa kanya si Rob matapos ilagay ang cellphone sa bulsa. Binitawan siya nito saglit at kinuhang baril saka ikinasa. Gamitin mo to kapag hindi ko nagawang protektahan ka, Denise. Alam ko marami kang tanong. Handa akong sagutin yon pero hindi mo na sa ngayon. Tumingin siya sa kamay niya kung saan may nakapatong ng baril. Napailing siya habang nanginginig ang kamay. Hindi ko kayang pumatay ng tao, Rob. Hindi ko kaya. Hindi niya mapigilan ang mapaiyak. Pakiramdam niya kasi na mamaalam na ito. Nawala ang galit niya rito kundi napalitan ng pag-aalala. Huwag mong isipin na hindi mo kaya, Denise. Kayanin mo para sa anak ninyo. Kumuha pa si Rob ng isang baril para sa sarili. Kapag nagdalawang isip ka, maaaring mapahamak ang anak ninyo, naiintindihan mo ba? Mas lalo siyang naiyak. Hindi niya makakaya na mapahamak ang anak niya. Hindi niya iyon hahayaan na mangyari. Huwag kang mag-alala, Denise. Gagawin kong lahat para protektahan kayo. Kaibigan mo ako kaya magtiwala ka. Nakikita niya sa mga mata ni Rob ang sakit, pero ganun pa may nagagawa pa rin ito na iparamdam sa kanya na narito lang ito para sa kanila ng anak niya. Hindi ko mapigilan ng hindi matakot, Rob. Natatakot ako para sa anak ko. Marami rin katanungan sa isip ko pero sa ngayon, isa lang ang gusto ko. Huwag kang mamamatay, ha? Ayoko kasing mamatay ng kaibigan. Kahit chismoso ka, kaibigan pa rin naman kita. Humihikbing sambit niya. Marahang natawa si Rob, pero agad ding napangawid sa sugat sa balikat. Hindi pa ako mamamatay dahil papakasalan ko pang fiancé ko. Aanakan ko pa yun ng marami. Siya naman ang natawa. Nasa ganito na nga silang sitwasyon, nagagawa pa nitong magbiro.
Kaya't sundin mo ang sinabi ko, Denise. Do not hesitate to kill someone if it's a bad person. Lumunok siya bago tumango, kahit di siya sigurado kung kaya ba talaga niya. Will she be able to kill someone when her body is now trembling because of fear? Shit! Agad hinila siya ni Rob para maupo sila at hindi tamaan ng mga bala. Nakipagpalitan ng putok si Rob habang nasa likuran siya nito. Bawat putok ng baril napapapikit siya. Paano nagkaroon ng maraming tauhan ng babaeng yon? Naubos na mga kasama ko. Muling naglagay ng bala sa baril si Rob. Nakipagpalitan muli ng putok. Nakahinga siya na maluwag nang matigil ang putukan. Tatayo sana siya ng pigilan sa ni Rob sa braso. Don't move! Mahinang sambit ni Rob kasabay ng pagtatapat ng hintuturo nito sa labi. Tanda na wag siyang maingay. Kinagat niya ang labi na makarinig ng yabag. Gusto niyang silipin kung sinong taong yon pero hindi niya magawa dahil baka mamaya pala kalaban nito at mapahamak pa sila. Sigurado ka bang naririto siya? Boses ito ng taong kilalang niya. Yes sir, sigurado kami. Sagot ng isang lalaki. Tumulo ang luha niya sa sobrang takot nang marinig ang boses ni Zoren. Kung ganon ito ang dahilan ng gulo ngayon, hindi pa rin pala tumitigil sa panggugulo sa buhay niya. Tinakpan niyang labi para pigilan ang paglabas ng kahit konting tinig sa bibig niya. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang kabaliwan ni Zoren. Balak ba siyang patay nito dahil hindi niya nagawang suklian ang pag-ibig nito? Masalo siyang natakot sa naisip. Malaki ang posibilidad na tama ang naisip niya, lalo pa na napatunayan niya kung gaano ito kasama. Malakas siyang napasigaw ng bigla. Nasa harap na niya si Zoren na nakangisi sa kanya. Mabilis na napaatras si Zoren nang humarang si Rob at tinutukan to ng baril sa ulo. Easy man. Nakataas ang kamay na sambit ni Zoren habang nakangiti at nakatingin sa kanya. Si Denise lang ang kailangan ko. Hindi ka masasaktan ko, ibibigay mo siya sa akin ngayon. Hindi maalis ang pag-aalala sa mukha niya, lalo na makita niyang duguan na damit ni Rob dahil sa tama nito sa balikat. Asa ka namang ibibigay ko siya sa'yo, Zoren? Papatay na lang kita para makaganti naman ako sa'yo. May gigil sa boses na saad ni Rob. Sa pag-uusap naman ito sigurado siyang magkakilalang dalawa. Malakas na humalakak si Zoren. Sa lagay mong yan, magawa mo pa kayang patayin ako? Tumingin si Zoren sa lalaking nasa gilid na nakatayo kung saan may hawak din tong baril na nakatutok na ngayon sa sentido ni Rob. Mukhang ikaw pa ang unang mamamatay sa ating dalawa, Rob. Nakangising sabi ni Zoren. Nanlaki ang mga mata niya. Ngayon lang yan napansin ang baril na nakatutok sa gilid ng sentido ni Rob. Wala siya magawa kundi sumigaw nang sikmuraan ni Zoren si Rob. Madiinde na hinawakan nito ang sugat sa balikat ni Rob, kaya naman napadaing si Rob nang malakas dahil sa sakit. Tama na, Zoren! Umiiyak na pakiusap niya. Lumapit pa siya rito para itigil ito sa paggalaw ng baril nito sa binte ng tauhan ni Zoren. Rob! Gago ka! Malakas ang hiyaw niya na makitang bigla ang pagluhod nito. Isa pang putok ang pinakawalan ng tauhan ni Zoren at tinamaan na naman to sa balikat. Lumapit siya kay Rob pero hinarangan siya ni Zoren. Tsaka niya po sa bewang niya na mahigpit. Sabi ko naman sa'yo, diba? Magkikita pa tayo, Denise. Inamoy-amoy pa ni Zoren ang leeg niya. Pinagsasampal niya ito. Hayop ka? Napakasama mo. Iyak siya ng iyak habang nakatingin kay Rob na nanghihina na ngayon kundi dahil sa kanya. Hindi ito mangyayari sa kaibigan niya. Pero mas kasalanan ito ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Napakasama nito. Wala itong puso. Pumikit siya at dahan-dahan kinapa ang baril na nasa bulsa niya. Ito na siguro ang tamang oras para gamitin ang baril na binigay ni Rob sa kanya. Nang mahawakan niyang baril ay sobra-sobrang kaba niya sa dibdib. Sinipa niya ng malakas si Zoren sa gitnang bahagi ng hita. Dahil hindi nito inaasahan ang ginawa niya ay napahiyaw ito habang namimilipit sa sakit. Galit na tumingin si Zoren sa kanya. Nang ilapit ito ay tinaas niyang kamay at itinutok dito ang baril. Subukan mong lumapit. Pati ang boses niya ay nanginginig din katulad ng katawan niya. Natigilan si Zoren na makitang hawak niya pero di nagtagal tumawa ito ng malakas. Denise, kaya mo palang humawak niyan? May amusement sa mata nito. Lumapit si Zoren sa kanya kaya naman napaatras siya. Ang tanong, kaya mo bang iputok yan? May nakakalokong ngisi sa labing tanong pa nito. Sabing wag kang lalapit kung ayaw mong barilin kita. Puno ng luha ang mukha niya. Kahit sa sarili niya hindi siya sigurado kung kaya ba niyang iputok ang hawak niya ngayon. Nang mapatingin siya kay Rob mas lalo siyang naiyak. Tiyak na hindi lang si Rob ang mapapahamak habang hindi niya ito'y pinutok. Maging ang anak niya na nasa sinapupunan niya ay mapapahamak din.
Pumikit siya bago kalabitin ang trigger ng baril. Pagdilat niya ng laki ang mata niya dahil hindi tinamaan si Zoren. Tumama ang bala sa gilid lamang ng ulo nito. Mali palang tanong ko, Denise. Muling humalakak si Zoren. Ang tanong pala dapat ay kung makakatama ka. Hindi. Muli niyang ginalaw ang trigger pero hindi na yun pumutok. Mas lalong umagos ang luha niya. Ito na lang ang tanging pag-asa niya. Paano na to ngayong pumalpak pa siya? Halos mabingi siya sa lakas ng halakak ni Zoren na tila tuwang-tuwa sa nangyari. Samantalang siya hindi malaman ang gagawin. Gusto niyang tumakbo pero may tauhan si Zoren na nakatayo sa pinto. Humawak siya sa tiyan. Hindi niya nagawang protektahan ng anak niya. Umatras siya na lumapit si Zoren sa kanya. Ngayon, pwede na ba tayong umalis, Denise? Umiiyak na umiling siya. Wala siya nagawa na makalapit si Zoren sa kanya at tinakpan ng ilong niya ng panyo na may kakaibang amoy. Colton! Piping-usal niya bago manlabo ang paningin. May tama ako. Nasaan na ba kayo? Narito na sila at di ko alam kung kaya ko pa siyang protektahan. Dalian mo, Colton! Dinig ni Colton ang ungol ni Rob sa kabilang linya. Tila nasasaktan. Malakas na hinampas niya ang kamay sa manibela. Di niya akalaing kikilos agad ang mga ito. Nang makatakas si Kyle, sobra ng takot niya. Hindi para sa sarili, kundi para kay Denise at sa anak niya. Nang makarating sa bahay ni Denise, nakita niya sa labas ang ilan sa mga tauhan niya na wala ng buhay. Ganon din ang ilang kalalakihan na sigurado siya, tauhan ng mga hayop na kinasusuklaman niya. Buwaba na sasakyan ng mga kaibigan niya sa pangungunan ni Sandro. Katulad niya, may dala silang iba't ibang klase ng delikadad na barel. Bawat hakbang niya papasok ay siya namang pagkain ng takot sa dibdib niya. Ganoon na lang ang panulumo niya na makitang dugo ang katawan ni Rob na nakahandusay. Agad dinalohan ito ni Red at Liam. He's alive, ani Liam. Where's my wife? Nilapitan niya si Rob at inalog ang balikat nito. Kinain ng takot ng sistema niya nang hindi makita ang asawa niya. Damn it, Colton. Can't you see? Rob is in danger right now. Pinigil siya ni Uno. Agad na nagtulong si Red at Liam para dalhin sa ospital si Rob. Sinabunutan niyang buhok. Paano nangyari to? Paano naubos ang tauhan ko ng ganito? Nagsimulang manubig ang mata niya. Tila mababaliw siya sa isipin na nakuha ng mga ito ang babaeng pinakamamahal niya. Take a deep breath, Colton. Sigurado akong tatawagan ka nila. Saka nakasunod sa kanilang isa sa tauhan ko kaya hindi sila makakatakas sa atin. Ani Sandro ang seryosong muka. Gusto niyang magwala. Kung hindi siya nahuli, maaabutan niya pang asawa niya. Hindi niya mapapatawad ng sarili niya oras na may mangyari na masama sa mga ito. Nang magmulat siya ng matay, agad lang kinapa niya ang tiyan. Tila tubig na rumagasa sa isip niyang lahat na nangyari, kaya agad siyang babangon mula sa pagkakahiga. Hindi rin niya mapigil ang panginig ng kanyang katawan dahil sa takot. Sigurado siya na si Zoren ang nagpadala sa kanya sa lugar na ito. Nanginginig man ang katawan, pinilit niyang tumayo para lamin kung bukas ang pinto. Pero katulad ng inaasahan niya ay nakasara iyon. Hindi naman niya kayang akitin ang isang maliit na bintan na may kataasan dahil bukod sa mataas iyon ay wala siyang mapatungan dahil tayong kama lang at wala ng ibang kagamitan na makikita sa loob ng kwarto. Nanulumong napaupo siya sa kama. Hindi niya alam kung nasang lugar siya. Dinala ng baliw na si Zoren. Hindi niya rin alam kung anong kalagayan ni Rob pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi maganda ang lagay nito. Naihilamos niya ang panginig ng kamay sa mukha. Ano ang plano ni Zoren sa kanya? Balak ba siyang patayin ito? Kung totoo man, ba't di ito ginawa sa bahay pa lamang niya? Lord, please save Rob. Mahinang dasal niya. Hindi siya po pwede na mawala ng pag-asa. Kailangan niya makaisip ng paraan para makaalis sa lugar na ito. Hindi maaaring pati ang anak na nasa sinapupunan niya ay mapapahamak.